Mahirap palang maging babaero. Dito ka pala mapupunta kapag nadedo ka. Kaya ikaw, magbago ka na kung ayaw mong mapunta dito. Di ba babaero ka at mahilig sa chicks? Kaya ka andito? Ngayon, ikaw ang chicks namin dito. Ganito pala ang parusa sa mga babaero. Hindi ko na kaya. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Tama na po. Masakit na ang wet packs ko. Ayoko na. Ayaw ko na. Masakit na wet packs ko. Ako nga. Hindi ko naramdam ang utot ko. Wala yan sa wet packs ko. Sobrang laki na. Tumira ka pa. Kung alam ko lang na dito pala ako mapupunta, sana hindi na lang ako naging lalakero. Sana minahal ko na lang ang pamilya ko. Wag po, nagsisisi na ako. Di ba lalakero ka? Eto ang kapalit. Bilisan ninyo. Marami pang nakapila. Patawarin niyo ako sa pagiging lalakero, tama na po. Ginusto mo yan, kaya pagbayaran mo, magsasawa ka ngayon sa lalaki dito. So tignan po natin yung sinasabi ng Bible patungkol po dito sa Lake of Fire or sa video AI na napanood po natin. Well, somehow, medyo may pagkatama naman siya, no? Kaya lang, ang hindi lang tama dun is yung mga dialogue nila na yung, syempre character lang yun, so AI lang yun, imagination lang ng AI yun, but it hits some of the reality sa Bible. Okay? So sabi po sa Revelation chapter 21 verse 8 or pahayag 21:8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid. So ito po yung nasa video, yung nakikiapid, yung nag-commit ng adultery, everything, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Yung second death na sinasabi po doon is death to your soul, which is you are eternally be punished doon sa lake of fire na tinatawag. And those na mapapabilong po doon is those who reject Christ. Okay? So the only way to salvation ay sa ating Panginoong Jesus. Pero if you reject, the only salvation na magkakaroon ka is yun po yung malaking problema. Okay? So hindi po talaga hinanda yun ng Diyos para sa atin. We are on the way there. But Jesus Christ, ang ating pong Diyos Ama, sinugo po niya ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sa John 3:16, for God so loved the world. So mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya po sinugo niya ang ating bugtong na anak na Panginoong Hesukristo upang tayo po ay maligtas. Papunta na po tayo dun but Jesus made a way. He saved us. Kung dapat po tayo ay mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo, pero hinarang ng ating Panginoong Jesus. Siya na po yung naging ultimate sacrifice. At kaya po sa pamamagitan niya, kapag humingi ka ng tawad, ikaw po ay patatawarin ng ating Panginoon. So hindi lang po basta Savior. Okay? Marami po kasing buong tao po ata gusto tanggapin lang si Jesus bilang tagapagligtas, pero ayaw po nilang maging Panginoon. So ang requirement po is maging Savior and Lord ng buhay natin. Pag sinabi po yung Lord is your ownership is not yours anymore. Okay? So hindi mo na pag-aari ang sarili mo, pag-aari ka na ng Lordship ng ating Panginoon. So kaya nga po dapat ay matakot po tayo sa Panginoon, magkaroon po tayo ng fear of the Lord na tinatawag upang tayo po ay ma-enjoy po natin ang relasyon natin sa Panginoon. So ano nga naman ang gagawin mo sa langit kung ayaw mong tanggapin ang ating Panginoon? The only reason na may langit is dahil po nandun po nananahan ang ating Panginoon. Okay? Hindi po ginawa ang langit para yun po yung ating talagang tahanan lang. No. Yun po ay tahanan ng Diyos na kung saan tayo po ay iniimbitahan na maging bahagi ng kanyang pamilya o ng kingdom ng ating Panginoon. So kung ikaw po ay hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, ito na po ang iyong pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. I will lead you to a prayer. Sabihin mo sa iyong puso, sa iyong isipan ng buong pagkatao mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Humihingi ako ng iyong saklolo. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng pagkakasala na aking nagawa at lahat ng aking gagawin pa. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at nais kitang makasama sa langit na walang hanggan. Iligtas niyo po ako sa impyerno, Panginoon. Nais po kitang makasama
At nais ko pong maranasan ang inyong kabutihan. Marami pong salamat. Sa iyo ko po ibinibigay ang aking buhay. Isinusuko ko ang aking buhay sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ginawa mo ang iyong panalangin na yon, magbasa ka ng Bible, maghanap ka ng local church na kung saan ka a-attend, at magpa-disciple ka, magpa-mentor ka sa mga pastor, mga leaders na nandyan, and sure ako na ikaw ay lalago sa ating Panginoon at makikilala mo ng lubusan ng ating Diyos. God bless you, kapatid, and comment naman sa baba kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, and I will pray for you. Thank you.